So ayan, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay mag-change oil tayo ng Toyota Fortuner 2017. So bago lang ito sa akin, although 10 years old na siya. Pero dahil sabi ng dating may-ari, more than 10,000 na yung tinakbo isa nung last na change oil. So ugali ko rin naman na pag bago sa akin yung sasakyan, change oil ko agad. So punasan muna natin siyempre para hindi masama yung alikabok sa loob pagka nag-refill tayo. Yan, medyo marumi-rumi. Siyempre, kailangan natin tanggalin itong drain plug. Dito lang naman yan sa ilalim. Silipin nyo. Then ako nilalagyan ko talaga yan ng karton para pag pumulo yung langis, ididiretso dyan sa catch basin. Hindi siya pupunta sa kung saan saan parte ng ating sasakyan para hindi marumi at bawas sa trabaho na paglilinis. So yan, tuwagan muna natin. So yan, kung mapansin nyo, napakaitim talaga nung langis niya. Matagal na talaga hindi siya napalitan. Itim na itim eh. Next nating tatanggalin na itong oil filter, pero ang gagawin ko dyan, maglalagay ako ng karton para pag may tumulo diretso sa dito sa drainage, catch basin, para maiwasan yung tutulo dito sa ating sasakyan, no? Kung mapansin nyo naman, 10 years old na itong sasakyan pero wala pang mga katulo-tulo yan, walang mga tagas. So siyempre iniwasan natin mangyari yun, kaya gawin natin ng paraan para hindi siya madumihan. So ganyan siya, no? Kung mapansin ninyo, kahit may tumulong langis doon sa may oil filter, hindi siya tutulo sa dito sa may cross member ng ating sasakyan. Dito siya tutulo sa planggana o catch basin natin. So yan, luluwagan ko lang muna yan. Medyo hindi ko may pakita kung paano siya luwagan kasi hindi ko mahawakan yung cellphone, pero pa-counter yan, counter yung ikot. So gagamitin ko lang siya nitong ating filter wrench and itong ating 1/2 na breaker bar para may puwersa. Yan, naikabit na natin yung ating filter wrench. Isasok naman natin itong ating breaker bar. So ayan, hugutin na lang natin yan. Mapansin nyo naman. So ayan, no, kahit di ba, kahit tumutulo yung langis, diretso lang siya dun sa catch basin dahil may guide siya na karton. So hindi siya magiging dumi doon sa ating pang-ilalim. At the same time, bawas sa tatrabahuin na paglilinis ng mga tumulo. Dahil pagkatapos niyan, pupunasan mo na lang yung kabitan ng oil filter, malinis na, wala nang ibang kailangan pang adjustin. So kunting lang talaga, siyempre dapat tiyaga ka lang maghanap ng karton kaysa naman maglinis ng mga tumulong lang, diba? So magandang tip din ito. Actually napanood ko lang din naman ito, ginawa ng iba. So since best practices siya, ginagawa ko na rin, which is very helpful kasi kapit sa oras. Dahil siyempre yun nga, bawas yung paglilinis ng mga tumulong lang.
Mapansin nyo kasi sa iba, basta pinatulo lang, wala nang pakialam kung saan man tumulo yung mga langis. It is nagiging dumi sa sasakyan na hindi magandang tingnan. So yun di ba? Tuloy-tuloy lang siya. Gamit din pala tayo ng gloves para protected yung kamay sa langis. Hintayin lang natin maubos yan. At saka natin tanggalin yung karton at punasan. So ito yung dati niyang oil filter na Vic C111 yung tatak, made in Japan. At ito naman ipapalit natin na Toyota yung tatak na made in Thailand. Iba yung number pero same na. And based sa manual, ayan dapat yan supposedly ang susundan bago magpalit. Ito naman yung nilagay natin, yung 5W30 kasi yun din ang nasa manual. So kahit anong brand naman siguro din yan, basta fully synthetic. Ito naman nilalagyan natin ng langis yung kanyang gasket para ma-prevent yung kanyang pagkapunit at para masil ng maayos. Yan. Kasi nga, konting oil lang naman yan. Konting trabaho lang. So yun, dahil nalinis na natin, ilalagay natin yung kanyang oil filter. So yan, hinahand-tight lang natin siya hanggat kaya. Pero dahil medyo may kasikipan, mamaya gagamitan ko rin ito ng wrench para masiguradong medyo maigpitan ng maayos. Kasi baka mayroon na akong kulang, baka simirit. Make sure lang natin na maigpitan ng maayos. Siyempre, bago natin ibalik yung drain plug, punasan muna natin ng maayos, matanggal yung mga tira-tirang oil residue. Yan. Balik na natin yung plug. Then, pagka naibalik na yan, siyempre higpitan natin gamit yung tawag nito, panghigpit, yung wrench. Ito number 14 to sa sa Fortuner na 2017. Yan, punasin natin ng maigi. May mga kunti-kunting dyan sa basa. Para malinis talaga yung ating sasakyan. So yan, maglalagay na tayo ng langis at ginamitan natin ng improvised na imbudo para hindi matapon, no? Kasi dagdag na naman yan sa linisin natin pag nagtapon. Mahirap maglagay ng oil na ganyan lalo pag puno. Yan kung mapapansin nyo, may pilat-pilantik. Ngayon, dagdag tip lang sa mga may sasakyan. Kasi ako, yun nga, medyo namahalan ako sa oil. Actually, yung pagbili ko nitong oil na to is gumastos na ako ng 5K plus yung filter. Pero na-realize ko na bumibili tayo ng masyadong mahal na langis tapos hindi rin natin nasusulit yung paggamit. Dahil sa akin, mostly nagagamit ko lang kapag siguro every 2 weeks. So pag within 6 months hindi ko ma-reach yung yung 5K to 8,000 kilometers, kailangan na namang magpalit. So tip ko lang sa mga nagpapalit ng langis, hindi kailangan masyadong mamahalin, basta regular yung pagpapalit okay na yun. Tsaka dapat tama na yung yung number niya, kung ano yung nasa manual, no? So ito yung isa sa hindi dapat kalimutan, yung ibalik yung oil filler cap and make sure na mahigpit para hindi tumalsik, no? And then i-check natin kung tama ba yung sukat ng nailagay natin na oil dun sa dipstick. Ngayon kapag sobra naman ang nailagay, pwede namang medyo luwagan doon sa drain plug para mabawasan.
ensure natin na tamang-tama lang yung sukat ng langis, hindi sobra, hindi kulang, no?